Una po sa lahat, ako ipapati muna ng advance Merry Christmas po sa ating lahat, no? Tanong ko lamang, kayo ba'y masaya ba sa papalapit na Pasko? Medyo may lungkot. Super saya po. Super saya. Ikaw naman? Masaya po. Bakit? Kasi makakasama ko po yung mga mahal ko sa buhay. Ikaw naman? Ano po? May pamasko po. Pamasko. Ano bang gagawin nyo sa sinasabing maaaring bakasyon po ng ating lahat? Ano bang gagawin nyo during vacation? Mag-cellphone. Mag-cellphone? Mag-cellphone po, magdamag, magpuyat. Oo. Para, kasi po wala lang pong pasok. Pasok. Ikaw? Ano, maybe po magagala po kami ng mga, like, pamilya. I see. Pero tanong ko lamang, kayo ba'y may trust issue sa mga tao sa panahon ngayon? Nahirapan ba kayo magtiwala sa isang tao? Opo. Ikaw? Opo. Bakit? Bakit? Bakit kayo may trust issue? Mahirap po pagkatiwalaan yung mga taong hindi niya po masyado kakilala. Baka ipagkalito. Ikaw naman? Dahil ako naiisip. Ikaw, bakit ba may trust issue sa isang tao sa panahon ngayon? Kasi minsan po nakakasakit sila. Ay, nakakasakit. Oh, grabe. Sakit nun. Eh, ito naman yung tanong. Paano ba malalaman kung isang tao po talaga ay mapagkakatiwalaan sa likod na maraming trust issue? Paano ba nalalaman yan? Sinasamahan ka po sa lungkot at saya po. Oh, wow. Wait, ikaw. Handa ka pong, like, ano? Go lang. Handa ka po samahan sa lahat. Ganon. Pero tanong ko lamang, ano pang gusto niyo bang makamit bago matapos itong 2024? Kasiyahan. Kasiyahan talaga. Ikaw? Tahimikan. Katahimikan. Ikaw? Makamit. Oo naman, ganyan. Easy lang. Easy. Ikaw, any idea? Ano gusto mo makamit bago matapos itong 2024? Makasama ko si Mami. Makasama ko. I see. Pero ito po, tanong ko lamang, naniniwala ba kayo kapag bagong taon, bagong sarili? Hindi po. Hindi. Bakit? Kasi minsan naman po, kahit anong pang pangako niya sa sarili, parang nililoko niya lang po siya. Niloloko ang sarili. Hindi niyo naman po tinutupad. Pangako po kayo ng pangako, tapos hindi mo po tutupadin. Kayo, naniniwala kayo bagong taon, bagong sarili? No. Hindi din po. Dahil? Kasi, babalik at babalik pa rin. Babalik at babalik pa rin. I mean, hindi po naniniwala kasi siyempre, sarili natin. Kilala po natin yung sarili natin. Okay, understand. Pero ito, may ibang mga kanto na tanong, mas madali po ito, and for sure, masasagot niyo po ito. Tanong ko lamang, kayo ba isang mabuting tao po? Ano? Half-half. 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 Kasi minsan po, hindi ko pa makontrol yung emotion ko kapag galit. Minsan po, ang dami ko na po masasabing masasama. Like, minumura ko po, sinisigawan. Oh, I see. Pero yung mabait pong, side, I'm understanding po. Ikaw naman? Same lang po. Same lang din. Pero kung ilalagay niyo po sarili niyo from 1 to 10 sa pagiging mabuting tao, 1, sobrang yung masama, or 10, sobrang yung mabuti. Saan niyo po ilalagay sarili niyo from 1 to 10? I think 5. 5. Ikaw? I think 5 din po. Para sa inyo, ano ba yung sabihin ng mabuti? Paggalang po sa ibang tao, at ayun lang po. Ikaw naman? Like, yung nakakatulong po sa tao. Nakakatulong po sa tao. Okay. O, sige ganito. May iba kayong basa ng dictionary? Dictionary? Like, map and science dictionary. As in dictionary talaga. Literally, pag di mo alam ang meaning, nagpapasa ka ng dictionary? Ikaw? Opo. Pero nag-search ba kayo kay Google pag di nyo alam isang salita? So, opo, palagi naman. O, ikaw? Opo. Hindi, ganito lamang yan. Bigyan ko kayo ng mabilis lang na trivia o konting kalam. Sabi kasi sa dictionary, para daw masabi na good o mabuti isang tao,
Ito po ay may kinalaman sa ugali or moral excellence. Isibihin, dapat wala siyang ginagawang masama, wala siyang ginagawang krimen, at wala siyang ginagawang kasalanan, wala siyang sasaktan na tao kahit sangkol para masabing mabuting tao. Ngayon, tingnan natin po itong mabibis sa tanong kung tama ang sinasabi ng dictionary. Kagaya nito, kayo po ba ay nakapagsinungaling po sa tanan ng buhay niyo po? Opo. Ikaw? Opo. Napapisip ka pa ata. Yan, totoo lang. Tayo ay guilty. Kasi yan po, matututo ng isang bata ang magsinungaling. Pero ito po, kayo ba ay nakapagnakaw ng kahit anong gamit sa tanan ng buhay niyo po? Mapalapis, ballpen, barya, may napulot sa kalsada, hindi mo na lang pinulot mo, hindi mo na lang ibinalik, at marami pang iba. Maliit man o malaki, ang inyong witness ay ang Panginoon. Opo. Mga piso po ko sa wallet ni daddy. Imagine mo, kunwari, nandyan lang yung police station sa hindi kalayuan, ay baka sa totoong buhay, ubos po tayong lahat. O pabiro lamang, baka kayo po yung mag-birthday sa ng kulungan. Okay, pabiro lamang. Kasi ibig sabihin, na tayo guilty talaga. Kasi kahit piso man yan, kung gusto talaga tayo isumbong talaga tayo. Kasi pag nanakaw ay mali talaga. Yun nga lang, totoo, lahat po talaga tayo ay guilty. Pero ito po, nakakaranas ba kayong magalit sa isang tao? Super, palagi po. Palagi, ikaw? Opo. Palagi. Palagi naman. Okay. Nawawala ba yung stress pag kayo nagagalit o lalong tumitindi po? Hindi po. Hindi naman. Kayo go? Tumitindi po. Pero syempre, imagine mo, kunwari siyasaktan ka ng isang tao, syempre kalokohan naman na siyasabing hindi ka nasasaktan, pero deep inside, nanggigigil ka na. Parang gusto mo nang manampalo sa bunutin ng isang tao. Pero dito, ang sinasabi, hindi mo kailangan pumatay o masaktan ng isang tao gamit ang kamay mo. Ang kailangan mo lang pala ay magalit. Hindi mo kailangan magmura para sabihin mo nagagalit ka. Yun nga lang, pwede pala tayo makapatay ng tao sa salita lamang. Kaya ang totoo, lahat po tayo dito ay guilty. Pero ito po, nagagamit nyo minsan ang pangalan ng Panginoon sa walang kabuluhan. Minsan naglalakad kayo dito, bigla kayo nadulas na pa-OM, insert God's name random. Napabanggit nyo ba yung minsan yan? Hindi po. Hindi. Kayo? Hindi po. Pero familiar kayo doon? Opo. Pero nagamit nyo ba o never pa? Never po. Ikaw? Kaya mabuti po kung ganon, kasi ang tawag kasi doon ay blasphemy o pambabastos. Kasi ang Panginoon, yan ay sagradong pangalan na dapat nire-respeto at hindi dapat ginagamit sa walang kabuluhan. Yun nga lang, may mga tao talaga ditong guilty. Lilinawin ko po, hindi ko hinusgahan, hindi ko sinisiraan. Dahil ito po ay mga ilan lang sa mga tanong na to para lang malaman kung tayo po isang mabuting tao. Sa tingin nyo kaya, kung tayo po mamamatay, hindi po ito pananakot at haharap po tayo sa tinatawag na judgment day sa Panginoon. Sa tingin nyo kaya, kayo ba ay guilty o innocent po kayong tao? Guilty. Guilty. Saan kaya kayo pupunta kung sakali? Sa langit ba kayo pupunta o sa impyerno? Tanong lamang po. I think nakakamura po. Hindi ko po alam. Ikaw sa hell? Sa hell ba o Hindi heaven? po, I mean heaven kasi. Heaven. Alam ko hell, narinig. Ikaw? Di mo sure? Hindi ko po sure. Okay, ganito lamang yan. Bigyan ko kayo ng mabilis na halimbawa. Kunwari may isang kriminal, hindi kayo yung nasa halimbawa, kunwari nagnakaw siya ng pera sa bangko, nahuli siya ng pulis, at ito po sasabihin niya sa judge, Judge, guilty po ako sa nagawa kong pagnanakaw. Pero siguro naman, Judge, hindi po ako sa kulungan mapupunta. Baka naman po pwede natin pag-usapan. Or pangalawang senaryo, Judge, parang hindi po ako sure sa kulungan. Talaga ba sa kulungan pupunta? Hindi na miloso po ba? Magagalit ang judge at sasabihin niya, may nagawa ka ng kasalanan, namimiloto mo ka pa. So, ibig sabihin, kailangan niyang pagbayaran, kailangan pa rin siyang itapon sa kulungan. Tama po ba? Kailangan niyang pagbayaran pa rin ang kasalanan. Opo. Ikaw? Opo. Ngayon, ito po ang problema. Yung sinabi ko po ay parang kanitudad lamang sa sinasabi ng Bible. Sabi kasi sa Bible, ang mga tao nagsinungaling, nagnakaw, nagtanim ng galit, at iba po mga nagawang kasalanan, magaan o mabigat, ay walang makakating sa langit. Hindi makikita ang karya ng Diyos kung hindi itatapon po sa nagabagang apoy o impyerno. Sa tingin nyo kaya, kayo ba'y nag-aalala sa sinasabi ng Bible na maaaring kayo pong dalawa ay sa hell mapupunta, pero hindi lang kayong dalawa, buong mundo po ay sa impyerno pupunta kasi may nagawang kasalanan sa harap ng Panginoon. Kayo ba'y nag-aalala sa sinasabi ng Bible? Opo.
Opo. Ano man po mangyari, dapat po tayo mag-alala. Oo, maaaring bigla lang po itong interview na to. At maaaring kayo po ay birthday niyo pa lang ngayon. Happy birthday po ulit, no? Pero wala man sigurong masama kung magbigay po ng mabuting intensyon. Alam niyo, bigyan ko ng konting trivia. Ang pinakamatinding regalo po na dapat malaman ng isang tao ay hindi ang material, kundi ang buhay. Eh ang problema, ano man mangyari, dapat tayo mag-alala kasi po, ang buhay may lamang. Kayo ba yung nag-alala? Kayo ba yung natatakot sa kamatayan? Opo. Opo. Bakit po? Ayoko po maiwan yung mahal sa buhay. Ikaw? Same answer din po. Kung kayo ba'y mabibigyan ng pagkakataon mabuhay ng mahaba, ilan pa kayang years? Any number will do. 80? 80. Okay, ikaw? 1,000. Oo nga. Bakit tayo mo 100? Ano? 10,000 po. 10,000. Oo, dahil. Ayun ako. Hindi ko alam. Kaya nga, any number will do, no? Okay. Pero ganito, sa tingin nyo, alam nyo ba hanggang kailan kayo magtatagal dito sa mundo na to? Hindi po. Ikaw? Hindi po. Yun nga pong problema. Hindi ko ay tinatakot, di po manguhula, wala po kapangyarihan. Huwag naman sana, bigyan pag-uwi nyo, bigla kayo maaksidente sa kalsada. Huwag naman sana, sa gitna ng interview, biglang bumagsak ang mga puno sa atin. Hindi ko kayo tinatakot. Ang problema, maiksi lang po buhay natin. Hindi na natin po kakampi ang oras at ang lugar madalas. Kaya pwede tayong mamatay anytime. Yun nga lang, sa harap po ng Panginoon, pag po tayo namatay, regardless kung paano tayo mamamatay, lahat po tayo husgahan ng Panginoon sa ating mga nagawang kasalanan. Magaan o mabigat. Yun nga lang ang problema, hindi lang kabutihan ang makikita sa puso nyo, pati po ang kasamaan. Of course, hindi ko alam kung ano pinagagawa nyo ng kasamaan, ang Panginoon po nakakaalam. Pero ang problema po, hindi niya pinalalampas ang kasalanan or sin. Kaya ang totoo, lahat po taga tayo ay guilty. At ang totoo po, wala pong mabuti kahit isa. Kaya kung ilalagay niyo po sarili niyo from 1 to 10, hindi po 1. Negative na po. Kasi bagsak talaga tayo, pag po tayo hindi mabuting tao. Sabi kasi sa Bible, walang sino man ang mabuti, lahat po ay pumalpak sa kalwatian ng Panginoon. Ibig sabihin, lahat po tayo nabigo. Kaya ang mabuti lamang po ay ang Diyos. Bagamat nakapag-alala talaga, pwede po magbagong lahat-lahat kapag narinig natin salita na to. Narinig ba yung salitang mercy? M-E-R-C-Y? No po. Hindi pa. Ikaw? O, mercy. Oh, mercy. Narinig mo na yan? M-E-R-C-Y? Ano yun? Ang mercy? Ay, yung ano, Mercury pala. Iba yun. Oo, iba naman yun. Nagbabanggit ka naman ng brand name dito. Wala, mercy. Mercy, M-E-R-C-Y. Mercury drug. Ay tayo dito. Ano? Familiar ka doon sa itang mercy, M-E-R-C-Y? Wala ko po Mercury. Iba yun. Planeta naman yung isa doon eh. O hindi pa? Hindi pa po. Okay, ganito lamang yan. Pag sinabi po natin mercy, ang sa Tagalog po noon ay awa. Narinig niyo yung salitang awa? Opo. Kayo, narinig niyo yung salitang awa? Opo. Kayo ba yung lagi nahingi ng awa sa araw-araw? Hindi po. Hindi. Ano? Hindi rin. Hindi, ganito lamang yan. Pag sinabi po kasi natin mercy or awa, yan po ay paghingi ng tulong sa Panginoon na inamin natin tayo po'y mahina, inamin natin tayo po'y makasalanan, at tayo po'y humingi ng tulong sa Kanya. Ibig sabihin po ng mercy, yan po'y pagpapakumbaba sa harap ng Panginoon. Ibig sabihin, kailangan natin talaga magtiwala sa Panginoon. Kasi alam ng Diyos, kailangan natin ng mercy o awa para hindi po tayo mapahamak at para hindi tayo mapunta sa hell. Kasi ang mercy po, ang kanyang katumbas ay pagpapakumbaba o humility. At kapag nagawa ng tao na yon, ito na po magbabago sa lahat-lahat. Ano ba ang ginawa ng Panginoon sa ating lahat upang hindi kayo itapon sa impyerno at tayo po ay makalis po sa Judgment Day? Ano ba ang ginawa ng Panginoon sa ating lahat? Parang yung mga kasalanan po natin noon, parang tawag po. Sige, go lang. Tawag. Parang inako niyo po. Inako. Ganito lamang yan. Ikaw, may any idea? Ano bang ginawa ng Panginoon para hindi tayo mapahamak? Sinakripisyo niya po yung buhay niya. Yun, tama. Tayo pong lahat ay makasalanan, di lang sa Pilipinas, pati sa buong mundo. Tama po ba? Pero yun nga, ang ginawa po ng Panginoon sa Kristo, binuwisi po yung kanyang buhay, hindi lang po sa inyo,
sa ating lahat. Wala siyang ginagawang masama, gusto lang niyang tumulong, pero may mga tao na ayaw ng katotohanan, ayaw nila may nagmamalasakit at gusto nila sila masusunod. Yan yung dahilan kung bakit si Jesus ay pinahirapan, tinorture, at ipinako sa krus ng Kalbaryo. Dahil si Jesus kasi hindi lang siya tao, siya rin ni Diyos. Kaya alam niya na pagkabahagi ng katotohanan, ikapalit ang kanyang buhay. Namatay man siya, pero siya ay nabuhay sa pangatlong araw bilang hudyat na natalo pong kasamaan, natalo pong kasalanan, at meron pong buhay na walang hanggan. Sa madaling salita po, ang isang tao po ay makakalaya lamang kung may nagbayad po ng piyansa. Narinig mo yung salitang piyansa? Hindi po. Ikaw? Yan yung kunwari, halimbawa, nagtapon ka ng basura dito sa Sampaloc Lake at ang multa ay 500 pesos. So para hindi ka makulong o mapahamak, magbabayad ka ng multa. Pagbabayad ng danyos. Ganyan din po kapag isang tao may nagawang krimen, pag po may nagbayad po o may nagpiyansa sa kanyang mga pinagagawa, siya po ay makakalaya at yun yung pagbabayad ng danyos. At yan din po ang ginawa ni Jesus sa kanyang pong buhay ang naging kapalit para hindi po mapahamak ang isang tao. Ngayon, ang kaligtasan po ay nasa biyaya ng Diyos at wala sa ating mabuting gawa. Pero may dalawang bagay po para makamit yan. Una, naging may salitang repentance. Hindi po. Hindi po. Di ba? Ibig sabihin lang po ng repentance, yan po ay pagsisisi sa kasalanan. Para sa isang sasakit. Di ba gusto nyo laging gumaling? Opo. Ikaw? Opo. Sa tingin nyo, pag kayo nagkasakit, makapunta kaya kayo dito sa lugar na to? Hindi po. Hindi po. Siyempre. Kalokohan naman yan, pag kayo ay nagkasakit, hindi kita kayo makapunta dito. So, pag po kayo nagkasakit, gusto nyo laging gumaling. Pag po kayo may nagawang kasalanan, pagsisihan at talikuran ang mga nagawang kamalian. Mabaguhin ating puso at isipan. At ang isa po ay ang pananampalataya sa Panginoong Jesucristo lamang or faith bilang Panginoon tagapagligtas. Pag nagawa natin dalawang bagay na yun, ay check, patatawarin tayo ng Panginoon. Bibigyan tayong bagong puso at isipan at higit sa lahat po, anuman ang pagsubok na pinagdaan natin, meron pong pag-asa. Hindi sa mundo nito, kundi sa Kanya lamang. At dahil doon, meron pong buhay na walang hanggan. So, bago po umalis, at alam ko masyadong malakas na nga po ang hangin, dahil December na nga, itanong ko lamang, sa tingin nyo kaya, nagsasabi kaya ako ng totoo sa ating napag-usapan po? Opo. Opo. Pag-iisipan nyo po ba ang ating napag-usapan po? Yes. Opo. Kayo ba nagbabasa ng Bible araw-araw? Hindi po. Opo. Okay, pero araw-araw, ganito, meron ba kayong Bible sa inyong bahay? Wala po. Ikaw wala. Wala po. Ikaw ganito. Seryoso, kay ganito. Pag kayo nagugutom, anong gagawin nyo? Kakain po. Ikaw? Bibili ng pagkain. Tama sagot nyo. Siyempre, kung nagugutom, kakain. Ano namang gagawin mo? Nakanganga ka lang, hindi mamamatay ka. Diba? So, pag kayo gugutom, kakain tayo. Bibili ka, hanap ka ng pagkain sa fridge, walang problema yun. Yun ang sagot. Sana, ganyan din po kung sa Bible. Sana mabasa natin ang kanyang salita araw-araw kasi yan yung love letter ng Panginoon sa ating lahat. Kung wala kayong Bible, meron tayong cellphone. Hanapin nyo lang ang Play Store, download ang Bible, pwede po yun. Kasi kaya po tayo nandito sa mundo na ito ay para makilala ating Panginoon at siyang malugod natin habang buhay. Kasi ang bad news po, o masamang balita, lahat po tayo guilty. Di lang kayo, lahat po tayo ay sa hell mapupunta. Yan kasi ang justice ng Panginoon sa ating lahat. Pero mabuting balita, marami po maliligtas. Hindi nga lang po lahat. Pero kung isang tao po ay nagsisi sa kasalanan at nanampalataya sa Panginoong Jesucristo lamang bilang Panginoon tagapagligtas, ay siya ay maliligtas dahil yun sa biyaya ng Panginoon. At dahil doon, ay meron pong buhay na walang hanggan kung siya ay nagsisi sa kasalanan at nanampalataya sa Panginoong Jesucristo lamang. Maraming salamat po dito sa oras na to. Meron ba yung katanungan po? Wala po. Wala po. So kung wala na yung katanungan, ako po'y babati na po ng advance Merry Christmas. In advance, Happy New Year po. God bless po sa inyo at kayo po'y mag-ingat po. Thank you po. Thank you po.